Amen. So, Minister, Pastor Gutierrez, come. Liberty Gutierrez, come minister the word of the Lord. We love you, bye. God bless. Thank you. Praise God. Parang nininervyos ang mic na hawak ko. Hallelujah. Kunin ko yung kodigo ko, ha? Kasi medyo kinakabahan, pero sasabihin ko sa inyo, nananampalataya ako at naniniwala ako na ito ang appointed time ng Diyos. Kasi hindi ko po ito pinangarap, mga kapatid. Ang gusto ko lang, makasama kayo. Hindi pwedeng hindi ako pupunta dito. Parang kayo, uuwi sa pamilya nyo kasi namimiss nyo sila, di ba? So kayo, miss na miss ko yan. Dapat yearly, makakasama ko kayo. Parang nagbabakasyon ako. Kaya lang, ang kabaliktaran, ako yung nakakatanggap, sabi ko, ng pagmamahal nyo. Hindi ako ang nagdadala. Alam nyo na pag kayong umuwi, di ba? So, salamat sa Panginoon, mga kapatid. Ilang pages kaya ito, Pastor? Pero kanina, nauna Sister Rose umuwi. Alisin ko muna ang kaba ko, ha? Pero may confidence ako na God is going to speak to you today. So, alisin ko lang ang nervous ko. Kanina, nag-try akong basahin yung notes ko. Hala, sabi ko, Lord, baka magwa 1 hour na yata. O sige, Lord, i-didak ko na yung mga scripture. Kasi didak, talagang binawas ko. Kasi sabi ko, Lord, matatalino naman yung mga anak nyo. Ang mga anak mo. Alam na nila. At sa oras na ito, mga kapatid, umpisa ako sa notes ko. Introduction lang ito, 2 pages na, ha? Ito, magandang hapon po sa inyong lahat. Parang nahulian na. Truly, there is no place like home. There is no place like joy fellowship. Hindi ko po ipagpapalit ang fellowship na ito saan man ako pumaroon. Sasabihin ko ito sa inyo, marinig man ako ng buong Pilipinas, there is no place like joy fellowship. Bakit maraming excited na pumunta dito? Bakit maraming gustong magpaampon dito sa atin? Kasi there's no place like Joy Fellowship. There is no place like Joy Fellowship. Napakasaya ko po ngayon na muli ko po kayong nakasama at ang makasama ko lang kayo ay malaking pagpapala na sa akin, mga kapatid. So, muli ito ay naging kalakasan sa akin. Hindi ko po ine-expect ito. Kaya pag sabi nila Sterna, sabi ko, ako po talaga. O, yun yung lagi kong nasasabi, ako po talaga. Kahit sa amin, pag may pinapagawang medyo parang hindi ko man ine-expect, ako talaga. So, mga kapatid, isang napakalaking pagpapala mula sa Panginoon na naririto ako. Akala nyo, mapera ako, no? Kasi nakakapunta ako dito. Mga kapatid, pagramdam ko na kailangan ko nang magdagdag sa aking, parang nanghihina na ako. Masabi lang ako sa kapatid ko, i-book mo ako ng ticket papuntang Singapore. Pero salamat sa Diyos, hindi nagtatanong ang kapatid ko, may pera ka ba? Basta sabi ko, i-book mo ako ng ticket. Sasabihin lang ng kapatid ko, yes sis, bigay mo sa akin ang details, kailan mo gustong mag-travel. O di yun, mga kapatid. Kaya hindi ako nakarating nung December at ngayon nagkaroon ako ng desire during itong araw ng pasasalamat. Kasi naging bahagi po ako kung paano tayo binigyan ng isang pastor, mabait, at mabuting pastor, mga kapatid. Truly, I am blessed by just being here, mga kapatid. At lalong pinagpala dahil sa mainit at pagmamahal nyo sa akin. Ramdam ko, mga kapatid, I feel, sabi ko na, Lord, ganito ba ako kamahal nila? Ganito ba? Sobrang favor na binibigay ng Diyos. Pero, lalong pinagpala dahil sa mga love gift nyo. Mga kapatid, hindi po ako magkukunwari. I thank you sa lahat sa inyo dahil sa lahat ng pagmamahal, kasama na yung mga love gifts nyo, mga kapatid. Ang Panginoon po ang bahalang maganti sa inyo. Salamat, Pastor Duji Sternan, sa pagkakataon na ipinagkaloob mo po nyo sa akin na makatayo ako sa harap nyo. Actually, bakit ako kinakabahan? Kasi talagang yung ramdam ko na mga mighty man and mighty woman kayo ng Diyos, mga kapatid. So, and I believe it, mga kapatid, Diyos
mabalos sa Indo, gabos. Hindi pa kayo pwedeng umupo, ha? Dapat pala pinaupo muna kayo kasi mahaba ang introduction ko. Salamat po sa ating Panginoon dahil nakatayo ako sa inyong harapan. Kahit nininervyos ako pero full of confidence, mga kapatid. Kahit i-shortcut ko na yung page 1. Tawanin ko lang kayo para maalis yung nervyos ko. So mga kapatid, seryoso na po ako. Marami na po kayong napakinggang magagaling na mga ngaral, magagaling na anointed preacher, mga sabi nga salita ng Diyos na kahit kami sa Pilipinas hindi pa namin napapakinggan. At mga kapatid, inaamin ko sa inyo, hindi ko po yan kayang tapatan. At wala man ako sa kalingkingan nila dahil sila they are traveling all over the world. Yung DCD lang mga kapatid, grabe na po yung natatanggap niyong salita. But one thing for sure, na mayroon akong dala sa inyo at ito lang yung tanging dala ko. Kaya ako naririto mga kapatid. Dahil lahat ng napapakinggan natin, lahat ng mga goal natin, lahat ng mga goal nila Pastor Duji, nila Sister Nancy, lahat ng leaders nyo, kung wala ito sa buhay nyo, all is useless mga kapatid. Kaya itong dala kong ito sa inyo mga kapatid, yan lang ang tanging baon ko sa ngayon. Pero I am glad that God is able na gamitin ito para sa inyong kalakasan, sa inyong paglago, para kayo ay lalong maging mga masunurin. Sino dito ang hindi masunurin? Walang nag-amen. Praise God. Ang mababait na anak ng Diyos, hindi yan lumalaban kahit anong ipagawa sa inyo mga kapatid. Hallelujah, Jesus. So, and I do believe sa simpleng mensaheng ito na binigay ng Panginoon sa aking puso't isipan na ibahagi sa inyo kung atin po itong gagawin at susubukan mga kapatid, I guarantee you 100%. It will please God and it covers everything. Amen. Sa simpleng mensaheng ito mga kapatid, wala ng mga enticing words, wala ng mga, sabi nga, mga pambobola. Mga kapatid, it will covers everything. Hallelujah. At in fact, sabi ko nga, ito lang ang tanging dala ko ngayon. Bakit ako naririto sa harapan nyo? Naririto po ako ngayon to glorify the Lord. It is all about God, not about me. It's all about you, Lord. Why I am here today is standing in front of the mighty man and mighty woman of God. Hallelujah, Jesus. Marami ngayon ang nagdiriwang dahil sabi nga, buhay si Jesus. O nabuhay na ang Panginoon. Kakalungkot, no? Yearly namamatay ang Panginoon, tapos nabubuhay uli. Meron bang ganun? Pero mga kapatid, magalak tayo ngayon dahil ang Diyos na pinaglilingkuran natin, hindi namamatay. Once lang siyang namatay at lagi na siyang buhay na tumutulong at gumagabay sa bawat isa sa atin. Sino po dito ang may mga Biblia? Pakibuksan natin sa Hebrew chapter 11. May idea na kayo kung ano lang yung dala ko, no? Hebrews chapter 11, verse 1 to 3 and 6. Okay? Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen, for by it the elders obtained a good report. Through faith, we understand that the worlds were framed by the word of God, so that things which are seen were not made of things which do appear. Verse 6, but without faith it is impossible to please Him, for he that cometh to God must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. James chapter 2 verse 17 to 26. Even so, faith, if it had not works, is dead being alone. Yea, a man may say, thou hast faith, and I have works. Show me thy faith without thy works, and I will show thee my faith by my works. Thou believest that there is one God, thou doest well. The devils also believe and tremble. Grabe, no? Mas malala pa pala si taning sa atin kasi nanginginig pa siya mga kapatid. So tayo kaya nanginginig pa sa sobrang pagkabilib natin siguro. Wala dito ngayon, no? Pero mga kapatid, sabi nga sa verse
20, but wilt thou know, O vain man, that faith without works is dead? Was not Abraham our father justified by works when he had offered Isaac his son upon the altar? Seest thou how faith wrought with his works, and by works was faith made perfect? And the scripture was fulfilled which saith, Abraham believed God, and it was imputed unto him for righteousness, and he was called the friend of God. Verse 24, ye say then, how that by works a man is justified, and not by faith only. Not by faith only. Likewise, also was not Rahab the harlot justified by works when she had received the messengers and had sent them out another way? For as the body without the spirit is dead, so faith without work is dead also. Sang scripture pa mga kapatid, Luke 17 verse 5. And the apostles said unto the Lord, increase our faith. Ito po yung dalangin ko ngayon, that God will increase our faith. Kasama ako mga kapatid. Hallelujah, Jesus. Manalangin tayo mga kapatid. Lord, sa pagkakataong ito na ipinagkaloob mo sa akin muli, I just want to glorify your holy name. Lord God, sa oras na ito, sa aking buhay, alam ko Panginoon na ikaw ang Diyos na nagtalaga ng mga oras na ito. Kaya mangusap ka sa iyong mga anak, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong lingkod. Lord, na walang kakayahan, kundi ang patuloy na magtiwala sa iyo. Ikaw ang ugat ng lahat, Panginoon, kung bakit kami naririto. Kung wala ka sa aming mga buhay, wala ka sa amin, Panginoon, wala kami sa mundong ito, Panginoon, o wala kami sa iglesyang ito. Kaya salamat sa pagkakataong ito, Panginoon. Lord, increase our faith today, Panginoon, Lord God, upang magawa namin ang kalooban mo, Panginoon, sa aming mga buhay na walang sayang, Panginoon. Magamit namin ang aming mga oras sa tama, Panginoon. Lord, we need you, Lord. We need you, Lord, at lalong-lalong kailangan kita sa mga oras na ito, Panginoon, na mangusap sa iyong mga anak, Panginoon, Lord God. I thank you. Use this time, Panginoon, Lord, to straighten the faith of my brothers and sisters, oh God. At Lord, maging kalakasan ito na upang sa pag-uwi namin sa darating na bukas hanggang sa wakas, Panginoon, mananatili kaming tapat na magpapagamit sa iyo, Ama. Lord, I commit everything unto your hands, and I commit everyone unto your hands. By the power and authority of your name, Jesus. By the power and authority of your words. And the authority that you had given to me today to speak your word, oh God. And I declare victory, Lord, in Jesus' mighty name. Lord, this is for your glory. In Jesus' name, amen. Amen. Makakaupo na po kayo mga kapatid. So, papamagatan ko po ang titulo ngayon dahil aalis ako. So, living a legacy of faith with action. Okay. Kasi sabi nga, ang pananampalatayang walang gawa ay patay daw yun sa harapan ng Diyos. Tulad ng katawan natin na walang espiritu. So bakit ko nilagyan ng with action? Kasi lahat po tayo dito may pananampalataya sa Diyos, di ba? Pero maraming hindi kumikilos dahil nga, sabi nga, natatakot, kinakabahan. So mga kapatid, iiwan ko po ito sa inyo, living a legacy of faith with action. Alam niyo mga kapatid, pig-search ko pa yon. Kasi sabi ko, Lord, tama ba ang grammar ko? Kasi totoo mga kapatid, nag-search ako kung tama yung grammar ko o yung sentence ko mga kapatid. Pero lumabas naman na tama. So mga kapatid, purihin ang Diyos. Living a legacy of faith with action. Gaano po kadami ang napapangkinggan nating mga magagandang salita, mga kapatid. Diba? Pag nasa camp meeting tayo, grabe no? Ang saya, sasabihin natin, ganda talaga ng salita ng Diyos. Ang ganda talaga, nakaka-bless. Pero pag dumating na tayo sa mga tahanan natin, nagagawa pa ba natin yung narinig natin? Mga kapatid, minsan yung faith natin hanggang doon lang. Pero pag wala na yun, kung saan natin napakinggan, hindi na natin naalalang gawin yung pinapagawa sa atin ng Diyos. So, galing mga kapatid, sabi nga dito sa mensaheng ito mga kapatid,
na faith without work is dead. Gusto ko pong iwanan ito sa inyo, mga kapatid, kaya let's ask God to increase our faith. So what is the true meaning of legacy? Alam ko po, alam nyo yan. Pero feel ko lang na sabihin ito sa inyo. The definition of legacy, talagang in-English ko kasi sabi nga may mga nag-i-English daw dito o mga English speaking. Sorry, hindi ko po mabuong English ang aking mensahe. Kaya sa ganitong paraan na lang, at least maka-English ako. Okay, what is the true meaning of legacy? The definition of legacy is something that is passed on. But legacy can take many forms. A legacy may be one's faith, ethics, and core values. A legacy may be monetary or your assets. A legacy may come from one's character, reputation, in the life you lead, setting an example for others and to guide their future. It is a positive impact your life on other people. So today, mga kapatid, I will leave you the legacy of faith with action. I will speak to the parents today. Mga kapatid, hindi ko po ito pero siyempre, legacy. Yun lang namang mga parents, lalo may mga anak, ang pwede makapag-iwan kanina, Sister Mabel, nung may sakit siya, nag-iwan na siya ng, will and testament. Testament, bahala na kayo dun. So, sorry. Kasi wala akong maipamamana. Praise God. Kaya hindi ako don't worry. So mga kapatid, sabi nga sa mga magulang, what is the legacy or pamana ang gusto po ninyo na iwanan sa inyong mga anak? Ilang milyong dolyar po ba? O mga ari-arian ang gusto nyong iwanan sa mga anak ninyo? Alam ko na ang mga nanay, mga tatay nag-prepare sa ganitong, kaya nga nagtratrabaho, kaya nga sabi nga kumikita. So karamihan na maririnig ko rin mga kapatid sa mga magulang, lalo yung mga walang ipamamana material, mag-aral kayong mabuti kasi yan lang ang tanging maipamamana namin sa inyo. Diba? Napakinggan nyo yan? Kaya lang ako hindi nakapag-aral ng mabuti kasi nag-abroad na eh. So mga kapatid, ang lahat pong yan ay magandang legacy o pamana ninyo sa inyong mga anak. Pero may isang napakagandang pamana po ninyo sa inyong mga anak. Ito ay ang spiritual legacy. Kasama na nga po itong faith with action. Faith na kung saan, sabi nga, faith na kung saan makikita ng mga anak ninyo na kaya nyong harapin ang lahat ng hamon sa buhay ninyo na nagtitiwala sa Panginoon. Marami ngayon na mga magulang minsan gusto nang sumuko sa hirap ng buhay. So, mga kapatid, na kung makikita, sabi nga, faith na kung saan gagawin ninyo ang lahat, maligtas lang ang mga anak ninyo. Mga anak ninyo na sabi nga naliligaw ng landas, na kung nakikita ninyong nalilihis sila ng landas ay hindi nyo sila pababayaan o hahayaan. Gagawin nyo ang lahat at lalo nyo silang ipagkakatiwala sa Panginoon. More prayer, sabi nga yung push hard mga kapatid. Pray until something happen. So mga kapatid, may awa ang Diyos. Huwag natin silang hayaan. Kanina habang umaawit tayo dito, yung sa last song, mga kapatid, ang daming mga naalala sa akin na wini-wish ko o dinidesire ko na kasama natin ngayon na nagpupuri. And I thank God. Sino po yung mga pumili ng awit? I thank you for choosing that song kasi parang nandun din ako, kasama ko yung kongregasyon sa Pilipinas. Dahil yan po yung mga favorite song namin, lalo yung unang-unang awit. Kaya kami ni Bani, nakarelate kami. Lalo yung mahal na mahal kita, Panginoon. So mga kapatid, kaya na-bless ako. Sabi ko, Lord, you know how to comfort me. Kasi yung mga young people sa amin, kailangan ka na po, we miss you. Siyempre, nahati na yung heart ko. Pero kinumport ako ng Diyos ngayon na maging buo yung puso ko na naririto ako through all the songs, mga kapatid. Kay buti ng Diyos. Hallelujah, Jesus.
So gagawin niyo po ang lahat, mga kapatid. Sabi nga, isang nag-remind sa akin, si Luis at si Eunice. Si Luis, mga kapatid, at si Eunice, pinamana nila kay Timothy ang kanilang pananampalataya. Si Luis po ay lola ni Timothy at si Eunice ay nanay niya. But his father, tandaan po natin, yung tatay pala ni Timothy, hindi mananampalataya. Pero bakit nagawa ng kanyang lola at kanyang nanay i-transmit sa kanya o ipamana sa kanya ang pananampalatayang kanilang ginawa? Kaya hindi pala hadlang kung mayroon tayong pamilyang mananampalataya. Ang mahalaga yung pananampalataya natin, mga kapatid. Hallelujah, Jesus, O God. So, kaya nakita ko na hindi hadlang talaga yung mga kasama natin, tulad sa mga employer, hindi mananampalataya. Hindi pala yan hadlang. Kailangan tayo mismo ang magpakita sa kanila ng ating mga pananampalataya. Pananampalatayang hindi patay, mga kapatid. Pananampalatayang may gawa. Praise God. Sabi nga sa Proverbs 22 verse 6 sa mga nanay tatay, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Kaya si Timothy, mga kapatid, hindi siya nag-depart kasi talagang naturuan siya ng husto. The story of Luis and Eunice and Timothy ay ibang-iba sa kwento ni Eli. Sa Bible reading natin, mga kapatid, di ba? Na-remind ako. 1 Samuel chapter 3 verse 12 to 14. In that day, I will perform against Eli all things which I have spoken concerning his house. When I begin, I will also make an end. For I have told him that I will judge his house forever for the iniquity which he knoweth, because his son made himself vile, and he restrained them not. And he restrained them not. Yun ang nakakalungkot. Si Eli na mananampalataya, pero hindi niya sinaway ang kanyang mga anak. Di ba? Malaki ang pagkakaiba ng istorya ni Timothy at sa mga anak ni Eli. So doon po yun sa mga magulang nag-umpisa. Hallelujah. And therefore, I have sworn unto the house of Eli that the iniquity of Eli's house shall not be purged with sacrifice nor offering forever. Grabe, mga kapatid, ang kasamaan ng sambahayan ni Eli ay hindi mapapawi ng hain o handog man magpakailanman. Kaya mga parents, o sa magiging parents, pagsabihan po natin ang ating mga anak. Kahit nasa loob sila, always remind them to serve the Lord faithfully. Always, mga kapatid, gawin ang kalooban ng Diyos. Huwag silang maiinggit sa mga nasa labas dahil God has something great for them. Pagsabihan natin sila, mga kapatid. Pero may isang question ako. Paano kung yung magulang ang naging dahilan ng paglayo ng kanilang mga anak? Yun ang nakakalungkot, mga kapatid. Pero hindi ko po yan itatakel ngayon. Yun lang po yung naging kasi mahirap na. Baka maubos yung 1 hour, hindi ko pa natapos yung okay? In general, mga kapatid, para sa ating lahat, sa mga nakaraang Bible readings natin, the story of Deborah and Barak, mga kapatid, faith in God is necessary for any worthwhile task, and the bigger the task, the more faith is required. God uses whom He wishes, whether a woman like Deborah or an unknown man like Barak. God will use each of us if we put our faith in Him, obey, and follow where He leads. So, faith with action, mga kapatid. So, dito sa Judges, mga kapatid, sa Judges chapter 4, verse 6 to 8, habang binabasa ko to, sabi ko, Lord, noon pa man pala, may mga lalaki nang mahihina ang loob. Kaya kailangan nila yung mga babaeng matatapang. O, diba? Kung papakinggan nyo, mga kapatid, hindi ko ito sabi, nabasa ko sa Bible reading natin. Kasi si Barak, ni-remind siya ni Deborah na may inutos sa kanyang Panginoon. Pero anong sagot ni Barak? Hindi ako pupunta kung hindi ka kasama. O, diba? Kaya lagi kong naririnig dito, mga kapatid. Sabi nga, marami niyan dito sa Joy Fellowship. Mga babaeng matatapang. Hindi yung tapang na, sabi nga, mga away. Tapang, malalakas ang pananampalataya sa Diyos kisa sa mga lalaki. Amen. Sorry, mga boys.
Nabasa ko lang po yan sa ating Bible reading. Okay? So mga kapatid, marami bang barak dito? O berik? Ano bang pronunciation nyo? Marami ba ditong barak? Barack Obama? Joke. So kaya ko laging nasasabi, lagi kong naririnig ito, behind a successful man is always a woman. Amen. Yung asawa ko mga kapatid, barak yun. Kahit marinig niya ngayon. Totoo yun. Kasi ako yung nagpapastor eh. Sabi ko nga, barak pala ang asawa ko. Praise God. Kaya mga kapatid, ano man ang pinapagawa sa atin ng Panginoon, gawin natin na may pananampalataya at pagsunod. Huwag tayong mag-alinlangan lalo sa ating mga kakayahan, bagkus gawin natin ang kalooban ng Diyos na punong-puno ng pananampalatayang may gawa. Sino po dito ang hindi pa, sabi nga, mananampalataya ang buong pamilya? Kasama po ako doon, not everyone. So Acts 16:31, sabi dito, at kanilang sinabi, manampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Gawin mo lang ang kalooban ng Diyos. Ang pananampalataya mo, gawan mo ng, sabi nga, lakipan mo ng gawa. Dahil si Hesus ang bahala sa kanila, mga kapatid. Huwag tayong mag-alinlangan. Hallelujah, Jesus. Financial provision ba ang pangangailangan mo? Mga kapatid, magtiwala ka lang sa Diyos, gawin mo, maging tapat ka sa Diyos. Ang ganda nung nagpatotoo kanina, no? Grabe, I declare na gagawin din niya ng Diyos sa lahat na naririto. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Dinisar niya magkaroon ng lupa. Grabe, binigay ng Diyos, binalik pa yung down payment niya. Grabe. Healing, ano po ang mga problema na ating hinaharap ngayon? O may takot ba tayo na sundin ang pinapagawa ng Diyos? Basta ang lahat po yan na ipinanalangin natin sa Kanya, ito po ang Kanyang pangako sa atin. Ito yung pinaka-favorite ko mga kapatid na scripture. Hindi ako nagbibeg sa Panginoon. Pag ako nanalangin, lagi ko itong sinasabi sa Diyos. Lord, sinabi mo sa Mark 11:24. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng mga bagay na inyong idinadalangin at hinihingi ay magsisampalataya kayo na inyong tinanggap na at ano? At inyong kakamtin. Kaya mga kapatid, pag humingi kayo sa Diyos, maniwala kayo na may pananampalatayang may kasamang gawa dahil hindi kayo bibigoin ang Diyos. Sabihin nyo lang yan sa Lord, Lord, hindi ka sinungaling, di ba? O, i-present mo yung salita ng Diyos, gagawin at gagawin yan sa inyo ng Diyos. Manalangin kayo, pagkatapos nyo, mag-quote kayo ng scripture, pasalamatan ninyo ang Diyos na parang wala kayong problema pagkatapos. Kasi ang Diyos ang nagtitaker ng lahat ng problema natin. Wala tayo dito kung wala ang Diyos, mga kapatid, sa buhay natin. Isa pa sa paborito kong scripture, na-quote ito kanina ni Steros, Matthew 21:22. At lahat ng mga bagay na inyong hihingin sa panalangin na may pananampalataya ay inyong kakamtin. Kaya siguro hindi nakukuha natin yung mga panalangin natin dahil kulang tayo sa pananampalataya. Kulang na sa pananampalataya, wala pang mga gawa. O, diba? Masdan nyo mga kapatid yung tuhod ninyo, lalo tayo may mga edad na. Pag lagi ang nakaupo, laging walang ginagawa, pag tumayo kayo, may masakit mga kapatid. Totoo yan. Kaya habang sabi nga, naririto kayo, habang naririto, sabi nga mga pangako ng Diyos, gawin nyo, kilos lang kayo ng kilos para sa kapurihan ng Diyos at makikita nyo na lang ang himala ng Diyos. John 14:14, kinukot ko ito lagi. If you shall ask anything in my name, I will do it. Baka hindi sa pangalan ni Jesus kayo nag-a-ask, kaya hindi nangyayari. If you shall ask anything in my name, I will do it. Baka naman pag may problema tayo, kay kapatid tayo mag-a-ask. Sabi ng Diyos, if you shall ask anything in my name. Ano yung name na yon? Jesus. Yes, thank you Lord sa pangalan mo. Hallelujah. I will do it. Pangako yan ng Diyos. Meron po ako sa inyong ipapakitang
Oras na po ba ako, Pastor? Okay, binasa ko po ito kay Sister Rose kasi meron akong bagong cellphone eh. Salamat sa donor. So mga kapatid, hindi ko pa alam gamitin yung mga picture nandun sa luma kong cellphone. So nasakitan na yung ulo ko sa kapipili kasi may problema yung cellphone ko mga kapatid. Biglang na bla kaya pinorward ko kay Sister Rose. Sabi ko paki-forward mo kay Sister Erica. So mga kapatid, pero bago ko po ipakita, I just want to share true to life testimony mga kapatid. Hallelujah. So bakit ako naririto ngayon? It is because God. So mga kapatid, last year, nag-message po ako kay Sister Nancy nang makuha ko yung aking CT scan kasi very unusual yung pananakit ng ulo ko. So sabi ko, Lord, iba ito. Akala ko mga kapatid na dahil doon sa di ba na-aksidente ako, tapos nabugbog ako sa Malaysia, kaya na-remind sa akin muli yung pagsabi ni Sister Mabel ng madulas si Nanay Mila. Mahalaga ito mga kapatid. Dahil ito talaga yung nag-protect sa akin. Pero lately, around siguro October, di ko na kaya. Palagi na lang masakit ulo ko. So, pa-check up po ako sa provincial hospital. Tapos nag-request ako ng CT scan. Ayaw pa akong bigyan ng doktor kasi parang wala daw akong sakit. So, yun po yung sabi ng doktor. Iniyakan ko pa siya. Makaano lang ako ng CT scan mga kapatid. Kasi ibibigay daw niya yung CT scan doon sa mga na-stroke. Sabi ko, Dok, kailangan mo pa bang ma-stroke ang pasyente bago mo i-issuehan ng CT scan? Kaya nga ako naghihingi ng CT scan para hindi ako ma-stroke. Totoo ito mga kapatid. True to life ito. Hindi ko nasasabihin ang lahat kasi kulang ang oras. So nang makuha ko po yung CT scan, binasa ko. Sabi ko, Lord, hindi maganda. Pero hindi muna ako pumunta sa doktor. Pumunta ako sa Jollibee doon sa amin, pero hindi kumain. So, naupo po ako sa sulok kasi sinerch ko kung ano yung result doon sa CT scan ko, kung ano yung ibig sabihin noon. Sabi ko, Lord, hindi talaga maganda. So bumalik ako sa ospital, nagtanong ako doon sa pinsan ko. Sabi ko, saan ako pwedeng magpa-check up? Private doctor. Yun na, private na po ang hiningi ko. Sabi niya, bakit ate? So binigay ko yung CT scan ko. Mga kapatid, nang mabasa niya yung CT scan ko, umiiyak siya. Sabi ko, bakit ka iyak ng iyak dyan? Hindi, ako nga yung may sakit. So ngayon mga kapatid, sabi niya, ate, ang dami mong tinutulungan ng mga pasyente. Ikaw malala pala ang case mo. Sabi ko, ha? Malala? So mga kapatid, to make the story short, pumunta ako sa private doctor. So, nirefer po niya ako sa doktor na talagang magsasabi. Kaya pala laging sumasakit ang ulo ko, na mild stroke daw ako. Sabi ko, Dok, na mild stroke ako, di ko man alam. So mga kapatid, totoo po ito. Yung ugat ng ulo ko may bara. Sabi ko, Dok, dito may naguhit. May bara din po yung dalawang. Alam niyo mga kapatid, sabi ko, Lord, salamat sa protection. Kaya yung victory dito nung binasa ni Sister Cleo, hindi natin kailangang mag-beg sa Diyos. Ang protection ng Diyos, laging nandyan sa atin, mga kapatid. Kaya salamat sa Diyos dahil hindi ako, sabi man ng doktor na na-stroke ako, binigyan ako ng pampatunaw, 3 months, pero sinusulat pa lang ng doktor, may kamahalan itong gamot mo. Sabi ko, grabe naman. So nung ipina-add ko po sa butika, Lord, hindi ako bibili nito. Mamamatay ako sa presyo, hindi sa sakit ko. Totoo mga kapatid, hindi po ako nagbibiro. Kahit ang nanay ko, pinapagalitan ako, pinupush ako. Sabi ko, hindi nay, si Lord ang magpapagaling sa akin. So mayroon lang akong ininom pero hindi umabot yung 3 months yung herbal oil, yung saba na pinalamanan ng siling labuyo. So mga kapatid, totoo kasi, sabi ko, Lord, manggagamot ka, ikaw yung Diyos na nagpapagaling, tas mag-i-spend ako ng time. What for na may Diyos ako, diba? Totoo yun mga kapatid. Kasi usually ang nangyayari sa atin, mas nandun pa yung tiwala natin sa sinasabi ng doktor. Hindi sa sinasabi ng Diyos na kaya niyang magpagaling ng anumang klaseng karamdaman. Hallelujah. So, naririto ako ngayon mga kapatid.
At kahit yung naiiwanan yung siling labuyo sa lalamunan ko, sige lang, inom lang. So mga kapatid, nung nasunog ang bahay namin, habang nasa gawain ako ng mga nanay, ang daming miss call. Nasa pinakaharap pa naman ako, yan sa pwesto ni Sister Esther. Kasi pag nasa gawain ako mga kapatid, gusto ko lagi sa unahan. Kasi ang daming distraction sa likod eh. So hindi ko pinapansin, sabi ko, Lord, iba na ito eh. Ilang tawag ng ate ko, ng kapatid ko, sabi ko, Lord, iba na ito. Ang preaching noon ni Pastor Robert Rosel, ang aming district presbyter, hamon sa buhay. Sabi ko, to make the story short, mga kapatid, lumabas ako, nag-excuse lang ako. Pag sagot ko doon sa tawag ng ate ko, nasunog ang bahay nyo. Sabi niya sa akin, sabi ko, bakit daw? Yung hindi, bakit? Basta lang, relax lang ako, bakit daw? Kasi daw yung electric pan, hindi na-off. Kaya sabi ko sa ate ko, hindi ako yan, asawa ko yan. Sinabi ko po ito, kaya sabi ko, inalaw yan ng Diyos kasi minsan nag-argue kaming mag-asawa, hindi mo na naman inop yung electric pan. Sasabihin ng asawa ko, inop ko, hindi nga. So wala ako nung nangyari, kaya pag uwi ko para siyang basang sisiw nakaupo dahil alam niya pagagalitan ko siya. Pero sa itsura pa lang niya, naawa ako kaya hindi ko na siya pinagalitan. Praise God. Amen. Totoo ito mga kapatid. So, gaya nung natanggap ko yung CT scan ko, message kaagad ako kay Sister Nancy. Nung mapicturean ko yung sunog ng bahay ko, send ko kaagad kay Sister Nancy. Alam niyo mga kapatid, go to the right person pag may mga problema kayong hinaharap. Sabi ko, huwag kayong magpunta doon sa tabi na, sabi nga, magmukmuk doon, mapiti kayo sa sarili nyo. Tawag kayo kaagad o mag-message kayo para maipag-pray kayo mga kapatid. Mga kapatid, yung sinend ko kay Sister Nancy picture. Sister Nancy, hindi pala po yun ang pinakaano kasi nakuha ko yung picture doon sa bombero. Yung totoong picture, yung kabuuhan mga kapatid, kasi na-rescue ng mga kapitbahay. Maganda yung wala ka palang kapitbahay na kaaway, ano? Praise God. Kasi lahat sila concerned. Siyempre, baka masunog yung bahay din nila eh. Joke lang. Hindi yan. Praise God. So mga kapatid, mayroong isang nagpatotoo sa akin. Imagine niyo, ito yung kortina namin sa bintana. Pero sasabihin ko sa inyo, yung mga nakapunta na sa amin, ang bahay po namin is light materials. So hindi ako binibigyan ng Diyos na parang yung desire na baguhin yun kasi katuwiran ko, alis din ako. Pero mga kapatid, last year, during that time, bakit sabi ko, Lord, nahihiya ako sa bahay namin pag nakikita ko. Nahihiya ako, nakaramdam ako ng hiya. Sabi ko, Lord, anak ako ng Diyos, bakit ganito ang bahay namin? Totoo mga kapatid. So ngayon, mayroong isang kapatiran. Sasabihin ko po ito sa inyo ngayon. Hindi ako nag-ask, wala akong sinabi. Narating po niya ang bahay ko. Alam niyo mga kapatid, pinangako niya sa isang buwan niyang sahod, ipapadala niya sa akin para maumpisahan kong pagpapalit ng dingding. Mga kapatid, sino ang makakagawa nun kundi ang Diyos lang, di ba? So, nang naipadala niya yung pera, talagang binili ko ng mga materyales, kaya lang kulang. So sabi ko, Lord, wala man kaming budget. Buti na lang may pinsan akong may hardware, kinausap ko. So binigyan ako ng materyales. So mga kapatid, nang mapuno na yung, mapalitan na yung materyales na light materials ng semento, ito na po, nasunog yung bahay ko. So sabi ko, Lord, ang galing mo talaga. Alam niyo mga kapatid, kung hindi napalitan yung mga light materials, para lang po yung laruan na plastic na nasunog ang bahay ko. Maraming iningatan ang Diyos kasi yung munti kong negosyo, yung mga damit na pangparenta, wala ni isang nasunog mga kapatid. So, sabi ko, Lord, kaya pala binigyan mo ako ng, parang nahiya ako sa sarili ko. Kasi kung hindi yun ang ibinigay sa akin ng Diyos, hindi ako magpupursige na mapapalitan yung dingding namin. So ngayon, yung isang kapitbahay namin, sabi niya, Ate Libay, hindi talaga ako makapaniwala. Sabi ko, bakit? Pumasok ako sa bahay niyo nang nasunog. Tutong na yung kortina ng bintana inyo, pero yung plywood na nakadikit doon sa kortina ay hindi nasunog.
Sabi ko, ikaw ang nakasaksi niyan. Nung sinabi niya yun, oo nga Lord, tiningnan ko, ang makita ko lang mga dot na parang uling, na tinamaan ng apoy. Pero hindi po talaga nasunog. Tapos yung asawa ko na naman, sabi niya, imposible talaga niya. Sabi ko, ano bang imposible? Kasi, sa ilalim daw ng katre namin, kasi po siya po yung nakakuha, tinanggal niya na yung mga words na sunog para hindi ko siya lalong mapagalitan eh. So sabi niya, pero hindi siya mapakali sa himala na ginawa ng Diyos. Hindi ko po yun alam at hindi ko rin yun na sabi nga maiisip. Sabi niya, ang daming natutong sa ilalim ng katre natin. Pero bakit yung katre natin hindi nasunog? So mga kapatid, ang protection ng Diyos nandun. Hindi nasunog yung kahoy na katre mga kapatid. Tapos naalala ko, ay Lord, may mga paninda pala ako sa ilalim ng katre. Yung abon, yung personal collection. Dali-dali kong tiningnan. Alam niyo mga kapatid, sunog yung Tupperware na nalalagyan ko. Pero ni isang paninda ko walang nasunog. Kaya sabi ko, Lord, buhay ka talaga na Diyos. Ang daming iningatan ng Diyos. Pero pwede pong ipakita nyo yung videos kasi baka wala na akong oras. Hindi ko po alam, si Erica ang hinayaan ko. Ako na lang, sasabihin ko na lang. Praise God. Yung mga pictures lang po, mga kapatid. Ay, nag-send po ako dito yung mga baptism po. Ito po yung charts, ito yung sasakyan namin na hanggang ngayon ginagamit po namin. So, susunod na lang ako kasi hindi ko man po siya in-instructionan. Lagi kaming punong-puno. Minsan nag-jeep yung iba mga kapatid. Yan sabi nga, yan yung magic cochikel. Kasi ang lahat nagtataka dahil nakakapasok dyan 70 na tao mga kapatid. Totoo yan mga kapatid. Kaya salamat sa Diyos. Hallelujah. Ito mga kapatid, after ng aming broadcast sa radio, yan po yung mga tagalinis sa park. Kaya sa Freedom Park po yan. So itong isang ito, tumawag siya sa akin after ng broadcast sa radio. So nagbuo po siya. Pinayagan sila ng kanilang mga boss na makapag-Bible study kami. Nag-GGVR na po kami dyan. Yan po yan yung mga trabahante sa Kapitolyo. Sa Freedom Park yan mga kapatid. So dumami po, nag-umpisa kami sa ilan, pero ngayon marami na sila. Praise God. Siya po yan. Wala nang iba? Ito po yung sa baptism po namin yan sa jail. Nang umuwi sila Sister Vanessa, yan nakikita nyo yan. Kita nyo hibi na yung bibig niya kasi naiiyak po siya. So, na-experience po nila na maglihan sa mga nakakulong. So, during Thanksgiving po namin yan, ilan ba yung nabaptize ba ni nun? Ayan po sila. Ayan po yan sila mga kapatid. May worship kami doon. Thanksgiving po yan namin. So, mga kapatid, sabi ko nga doon sa jail, pag nag-iisa ako, walang bantay. Pag marami kami akong kasama, andun yung mga gwardya. Kaya, hallelujah. Sige lang po, ipakita nyo lang yung isa. Yan po, ayan yung 2 barel na binabaptizean namin. 2 barel, hindi pala barel, kundi barel. Okay, yan po yan. So yan yung ibang mga young people namin mga kapatid. Sinasabak na po yan sila sa anumang gawain. Ba't wala yung mga nabaptize? Ang dami yun. O yan mga kapatid. Sige lang po, tuloy lang. Ito po, saglit lang sis doon yan, sa gift giving namin. Isang malaking patutuo po yan mga kapatid ng pananampalatayang may gawa. Kasi sa Thanksgiving namin sa jail, marami po yan sila eh. So nagkaroon ako ng deserve, haginan sila kahit biskwit, gatas o kape man lang. Pero kapos sa financial, kapos sa budget. So, yung isang in charge po dyan, humingi pa sa akin ng pandagdag regalo. Sabi ko, okay sir, ilan? 2 daw. Sige sir, gagawin kong 3. Pero wala akong budget mga kapatid. So, nagpray ako sa Panginoon, Lord, gusto kong makashare sa mga PDL sa loob.
Alam niyo mga kapatid, yung amo ko for more than 20 years yata, si Garza Sister Nance, nag-message sa akin, wala man akong sinasabi sa kanya. Hi, Liberty, sabi niya, paano ako makapadala sa iyo ng pera para magamit nga sa gawain daw? Sabi ko, Lord, galing mo talaga, Lord. So ngayon mga kapatid, magta-Thanksgiving na kami, Saturday. Kasama ko yan sila Bani noon. Wala pang padala yung amo ko. Kinabukasan linggo na. Sabi ko, Lord, bahala ka, nangako ka. So, hindi natapos ang hapon o ang araw ng Sabado, nag-message yung amo ko na ipadala niya na yung pera. So mga kapatid, nagulat ako, pati yung needs namin sa Thanksgiving namin, yung sa children's ministry namin, mga kapatid, na-cover ng padala ng amo ko. Kaya yung may nagtanong sa akin dito, wala ba kayong gawain nung December? Kasi wala daw akong share. Sabi ko, hindi ako basta nagtitext o nagme-message pag walang impression ang Diyos. So hindi ako in-impress ng Panginoon na humingi ng prayer kung kanino, dahil ang Diyos pala ginamit ang amo ko, mga kapatid. So ang daming mga masasaya na mga nakakulong. Ang saya nila na nag-worship, mga kapatid. May cross. Nagpapatotoo po yan. Ito man ay may sinishare siyang scripture. May Bible games po kasi kami. Ito po, isa ito sa, hindi na ito Thanksgiving. Wala akong kasama, nag-iisa ako dyan. Hindi ko alam ilan dyan na baptize, mga kapatid. Pero wala mga nakapalibot na mga gwardya. Kaya yun yung sabi ko nga, pag wala akong kasama, isa lang o ang umaakyat na gwardya. So, yan mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Ayun, Thanksgiving pa yan. Na-remix na po, pero okay lang. Saglit po. Ito po yung isa sa children's ministry namin. Ang mga bata po doon, malapit yan sa VITS, is more than 30. So mga kapatid, mabless po kayo. Ito yan, matapos nilang makareceive ng Holy Ghost, yung mga magkakaaway, nagbati-bati. Ayan po yan. Ayan, magkakaaway po yan sila, mga kapatid. Ayan, bawat hug nila, yan yung kaaway nila. So ayan, malapit kami sa dagat. Mainit yan, mga kapatid, pero yung mga kabataan, hindi nila ininda yung sobrang init. Sobrang paang iyak nila, mga kapatid. Kaya nung lahat na sila, halos lahat nakareceive ng Holy Ghost, nag-iiyakan na. Unti-unti nang may mga sumisilip kung anong nangyayari. Kaya kinat ko, mga kapatid, yung pag-iyakan ng mga bata. Pero tuwing gawain, talagang grabe ang iyak nila sa Diyos. 13 pababa po ang age nila. Yan, pinalaro namin. Ang saya nila. Praise God. Ayun yung asawa ko, kangiti. Okay po, stop dito. Nagbukas po kami ng bagong gawain sa lugar nitong mga kabataan. Pero walang place. Kaya dito sa bilyaran ng pinsan ko, sila kaya mga nakapalibot po yan dyan sa bilyaran. Pag si-service sila. Last February po yata kami dyan nagbukas ng unang gawain namin. So, yan, galing kami sa gawain. Selfie muna para enjoy. Sa beach po yan, sobrang init. Ito naman po, nakita niyo yung naka-sunglass. Okay lang sabihin ko dito, bakla po siya ng mabaptize. So, grabe yung struggle niya, mga kapatid, pero he's trying his best. Pero marami talagang temptasyon sa mundo. So, itong time na ito, na pinaligiran siya ng mga young people, nag-iiyakan sila. Kasi nag-decide siya na lumipat doon sa ibang church, na kung saan, pwede naman pala na magamit sa pulpito, magamit na tumutugtog, na paglabas mo umiinom ka.
Paglabas mo, pwede naman pala na mayroon kang syuta na sabi nga, kapwa mo lalaki o kapwa mo babae. Yun po yung lugar na napuntahan nila. So, kaya iyakan yan sila. Kasi grabe po yan, soul winner po yan. Yung bakla na yan. Pero hindi na po siya, hindi na siya pala bakla. Sorry, Lord. So, ayun po yan siya. Grabe po siya sa prayer, mga kapatid. He's a prayer Paul. Kaya nung nag-decide siya, kasi mayroong nagkagusto sa kanya na lalaki. So ngayon, talagang kinover siya. Kaya sabi ko sa mga young people, yan, pauwi na po kami, hayaan nyo siya. Hayaan nyo na maranasan niya sa labas. Babalik din yan. After 2 Sundays, sabi ko, ipanalangin lang natin. Nag-message sa akin, dadaan po ako dyan sa inyo. Sabi ko, sige, miss ka na namin. Yun, nag-decide siya na bumalik dahil sabi niya, feeling daw niya, hindi siya taga roon. Talagang hindi ka taga roon. Kasi pag simba daw niya, nakasapatos siya, naka-long sleeve, naka-islak. Pero daw yung nagtutugtog daw ng drum, naka-short pa, naka-tsinyalas. Tapos yung naglilid daw nag-MC is, sabi niya, yung anong tawag dito, yung walang manggas. So sabi ko, at least nakita mo na hindi ka talaga bilong doon. So yun, mga kapatid, bumaling. Yan po yan yung sa unang gawain namin. Ito pong dalawang matanda na yan. Isa po yan doon sa taga-roon sa nabaptize sa lugar na kung saan. Kaya ngayon regular po silang nakaka-attend. Pag makita nyo sila, sabi nga, hindi na yung ano niya. Kasi magna-19 na po yung may tungkod. Tapos ito po, nabaptize din, hopefully na ilagay dyan ni Sister Erica. So faithfully po silang umaaten. Ito po, kaya sa mga visitors, salamat dahil tumanggap kayo sa Panginoon. Ito pong may tungkod, bali kapatid yan ng tatay ng asawa ko. Na naginip po siya, mga kapatid, na nakaakyat siya doon sa langit. Pagdating niya doon sa langit daw, sa pintuan, hinarang siya ng gwardya. Opo, ito yung ano niya, may gwardya, tinanong daw yung pangalan niya, kasi kung wala daw yung pangalan niya doon, hindi siya pwedeng makapasok. Which thing, totoo mga kapatid. So, hinanap yung pangalan niya, sinabi niya, wala. O di pinabalik siya. So, pag-apak niya doon sa huling baitang pababa, napaka niya yung kahoy, lumagabog siya, yun, nagising siya. Oh. So, pero mga kapatid, ang nakakapagtaka, bakit pinapunta siya ng Panginoon sa bahay ko para i-share yung panaginip niya? Kaya pag sabi niya ng ganon, tanong ko kaagad, gusto mo pag napunta ka doon, papasokin ka na ng gwardya? Sabi niya, oo. So, nabaptize po siya during last, wala dyan ang picture. Grabe literacy na siya, nakaupo siya habang nagre-receive ng Holy Ghost. So, nang ma-share ko sa kanya yung plan of salvation, talagang nagpabaptize po siya. Praise God. Hallelujah. Next slide. Ito po yung parang dito rin yan sa atin na pagkakatapos ng service, kanya-kanya na po yan silang lapit sa mga, ito na yung bago nilang, siguro naawa yung pinsan ko, kaya yung bakante nilang space, pinagamit na po sa amin. So, hindi na sa bilyaran, kaya ganyan na yung posisyon. So, lahat na po kabataan ang in charge dyan. Napunta ako dyan para tingnan lang sila. Pero linggo-linggo nag-ano po yan, re-report. Praise God. O ayan, nung birthday ko, sabi ko sa kanila, dahil birthday ko, papakainin ko kayo. Ano yung request niyong pagkain? Ang request lang nila, sinangag at itlog. Sabi ko, salamat, hindi Chicken Joy. Sinangag at itlog, kaya dinagdagan ko ng hotdog. So mga kapatid, after ng service yan, nagmi-meeting yan sila, kung ano ang napansin nila. Ganyan po yan sila. Yan yung in charge, yung naka-hairban. Siya yung kahalili ko dyan. Praise God. Ayan, uwian na. At the same time, selfie uli. Pag mga kabataan kasama mo, hindi yan mawawala. Ito po mga kapatid, sabi nga, nabaptize yan, bumabagyo yata o magbabagyo. Pilit hinahadlangan ng kaaway mga kapatid. Pero sumunod siya una, nagsimba siya,
hindi nagsimba. Pero nang siya na yung nagsabi sa akin, pwede po ba akong bumalik uli? Anong sasabihin mo? Siyempre, welcome na welcome ka. So, nabaptize siya. Ngayon, ang nanay niya nabaptize na rin. Ang sister-in-law niya at yung kapatid niya nabaptize na rin po. At siya na yung nangangaral doon sa bagong bukas na gawain. Ito mga kapatid, binigyan ko yan ng ultimatum kasi matigas ulo. Dami ko nang ginawa sa kanya. Kaya nitong huli sabi ko, pag hindi ka pa nagtino, bahala ka na sa buhay mo. Hindi na kita tutulungan, pababayaan. Kung ang magulang mo, hindi ka iniintindi, sabi ko, ibibigay ko ang oras ko sa iba. So, opo, pastora, thank you po, ganun. Pero ngayon, alam niyo mga kapatid, worship leader siya, nagwo-worship siya, gitarista, drummer, nagpe-piano rin siya mga kapatid. Talagang binigay niya yung buhay niya sa Diyos. Praise God. Kaya huwag tayong susuko mga kapatid kung may mga matitigas na ulo ha. Ipanalangin natin, suportahan natin sila. So ito mga kapatid, bagong convert pero willing na magpagamit. Parang gusto niya mag-lead ng devotion. Siya po yung pinalead nila. Praise God. Sila na yung mga nandun sa sa gawain sa bagong bukas. Next, wala na. Yun po yung nasa Bilyaran. Ganyan yung Okay, sige lang, bilis lang po. Ito mga kapatid, doon din sa lugar na yon, pag-uwi ko, candidate for baptism po yan. Kasi yung nanay niya, sabi lang magpabaptize dapat yan noon ng sikreto. Pero bago namin siya inilubog, nakausap ko yung nanay niya. Sabi niya, basta pag magpabaptize ang anak ko, ipaalam mo sa akin ha. So alangan man ilubog namin na hindi, kaya tinigil namin. Ito po, tagaroon yan sa bagong bukas na gawain. Tsaka yung may bag na pink, bagong baptize din po yan doon mismo sa lugar na kung saan nabuksan ang gawain. Praise God. Hi! Ngayon mga kapatid, praise God, meron din po kaming radio broadcast. Ang Tinig ng Pag-asa. Pastor John Villarasa, Pastora Liberty Gutierrez. Hindi ko po yan maanoan kasi sila yung naglalagay niyan. Sige lang po. At yun yung pinakahuli mga kapatid. Yan po, 2022 po kami nag-start doon. Nabigyan kami ng slot sa Kapitolyo na mag-program kami once a week, 1 hour. Praise God. So yung ayaw na ayaw kong harap, nalaman ko po na napapanood pala sa Facebook, parang nahiya ako. Kala ko noon hindi. So yun muna po sa yung God's Plan Revealed. Yan. Yung bago po ako pumunta dito, yan yung topic namin, yung GVR nyo, mga kapatid. Kaya hindi ko alam kung naipagpatuloy ni Pastor John yung sunod, pero may mga gawain po kaya replay lang po niya. Sige po, doon tayo sa bunga po ito ng hospital ministry. Mga kapatid, sa hospital doon sa amin, ang sabi nila, nakapasok daw ako ng trabaho sa hospital. Kasi lagi nila akong nakikita doon. Hindi nila alam, may mga tinutulungan ako maglakad sa malasakit, sa DSWD. So, akala nila nakapasok ako ng trabaho. Pero ito mga kapatid, parang ang binisita ko dito yung kapatid ni Brother Robert. Yung may bukol ba sa nandyan? Hindi po yan. Yung talagang bukol na orange. Yan po yung nadatnan ko. Doon sa pasilyo kung saan nandun yung kapatid ni Brother Robert, may mga nag-iiyakan. Kaya yung sinasabi ko, faith with action. So sabi ko, na-curious ako. Alam mo, sabi nga, marites, hindi man yun. Talagang sinisilip ko, bakit yan nag-iiyakan? 3 attempt ako mga kapatid, hindi ko magawa. Kasi sabi ko nga, parang trespassing. Pero hindi na ako napakali kasi parang ang na ng aking puso na mapuntahan yun. So, sa madaling sabi, pumunta po ako mga kapatid, yan ang nadatnan ko. Agaw buhay na pasyente, talagang nagpapump. Bago po siya ipasok sa ICU kasi parang walang bakanting ICU noon. So, habag na habag po ako mga kapatid. So, ang unang tanong ko doon sa pamilya, okay lang ba ipag-pray ko siya? Yun po yung sagot
tanong ko doon. Sabi niya, okay lang po. So, sabi ko doon sa anak na iyak ng iyak, sabi ko, Be, naririnig ka ng mama mo. Huwag kang iyak ng iyak. Kausapin mo ang mama mo dahil maririnig ka niyan. Magpakalakas ka. Sabihin mo yung mga magagandang salita. Tumigil yung bata sa pag-iyak. Magmata ka ma. Yung talagang ini-encourage po niya. So, nagpray kami mga kapatid. At na-find out ko, after ng conversation namin, ito palang pinag-pray ko, mga kapatid, anak ng kumari at kumpare ko, na hindi ko po alam. Nung nagkausap-usap na kami, so nag-agaw buhay po siya, parang 1 month ba yung na-ICU? So gusto ko maipakita yung bukol sa liig eh. Hindi po yan, yung healed na po siya. Praise God. Yung pong nakaupo kanina sa upuan, siya na po yun. Nakasurvive po siya. At yan po, nakasurvive po siya. Tapos yung guhit dito, hindi po yun inoperahan. Kusang nag-healed na para lang tahi. So mga kapatid, so ang dami po mga, sabi nga, hospital ministry na matatawag ko, pero sabi nga, diyan ako nag-alinlangan na pumasok doon sa kwarto. So, nung time na nadalaw ko siya sa bahay nila, kababa pa lang namin sa tricycle, nakamas ako mga kapatid, kasi parang, after pandemic na yan, nakita po ako ng anak niya, yung iyak ng iyak. Alam niyo po yung isang sabi niya sa nanay niya, Mama, yan yung pray sa'yo. Yung po yung nasabi, Sister Nancy, yun yung nasabi ng bata sa nanay. Yun yung the way niya na ipakilala ako sa nanay niya dahil hindi man ako nakita ng nanay niya na pinag-pray siya. Yung nanay mismo, yung anak mismo ang nagpakilala sa nanay, Mama, siya yung nag-pray sa iyo sa ospital. So glory to God mga kapatid. Hindi ko po ito sinasabi para i-brag ang sarili ko, kundi may Diyos tayong buhay na pinaglilingkuran natin na kayang gumawa ng mang himala. Praise God. Hallelujah. Meron pa po. Sa church naman po yan. Sige lang po, lang. Napansin nyo po, iba-iba yung binabaptize namin, no? Kasi sa San Lorenzo, mahirap ang tubig. So yan po, sa dagat naman yan. Diyan po kami nagbabaptize, karamihan. Ito po yung matanda na katabi nung sabi nga hindi nakapasok sa langit. Nung wala yung pangalan niya. So yan po mga kapatid, 85 years old din po yan. So hindi po siya makalakad na walang mag-aakay sa kanya. Nasa beach namin siya dinala, pero hindi po niya pwedeng itiko yung tuhod niya at natatakot siya sa mga alon. So papunta po kami niyan sa beach. Sorry sa itsura namin. Ayan, kaya nilipat po namin siya doon sa walang alon. So kinarga po namin siya na pahiga para lang maibaptize siya. Praise God. Nabaptize po siya in Jesus' name kahit siya makaupo. Nandyan yung pinapakita niya yung tuhod niya. Palit po. Wala na? Hindi po yan. Ayan yung unang pinunta namin sa kanya. Kaya maalon. Wala yung, pagkatapos niyang mabaptize, wala siya ng kaakay, pinakita niya yung tuhod niya na bakit wala siyang nararamdamang sakit. So, yun mga kapatid, sinend ko yan kay Sister Erica. Sorry kasi siya po ang pinapili ko na ng mga picture. Okay. Sige lang, Be. Diretso. No more? Okay. Praise God. Di bali sa sunod, kahit hindi ako sabihan ni Pastor, maghanda ako ng mga video, mga kapatid. So mga kapatid, faith with action. So sa kulungan, kung pairalin ko ang takot ko, pero sabi nga,
meron ditong scripture, Luke chapter 4 verse 18, "The Spirit of the Lord is upon me, because He hath anointed me to preach the gospel to the poor. He hath sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives, and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, to preach the acceptable year of the Lord." Mga kapatid, mayroon akong pananampalataya, pero kung hindi ko gagawin, lahat po yan ay walang kabuluhan. Yung mga pangako na yan ng Diyos. Hallelujah. Ulitin ko po ang sinabi ko kanina. God uses whom He wishes, whether a woman like Deborah or an unknown man like Barak. God will use each one of us if we put our faith in Him, obey and follow where He leads. Every experience in life is a test, and every trial in the lives of God's people is tailored to draw us closer to God. Here's the point. When tough times come, instead of looking at them as if God is punishing you, try to see them as God's gift of grace. Amen. Kaya habang naghihintay po tayo ng mga pangako ng Diyos, habang hindi pa niya sinasagot ang ating mga panalangin, manatili tayong tapat na naglilingkod at sumusunod sa kanyang kalooban. Manatili tayong magpasakop sa mga namumuno sa atin o sa ating mga leaders, kasi sila po ang mga taong nilagay ng Diyos para tayo ay tulungan sa ating paglakad sa kalooban ng Diyos. Makikita po natin yan sa Hebrews chapter 13, verse 7 at 17. Kaya habang naghihintay tayo, pangako yan ng Diyos, Matthew 6:33. "But seek ye first the kingdom of God, and His righteousness, and all these things shall be added unto you." Hallelujah. Tayo mga kapatid. Hallelujah. Pangako yan ng Diyos kung uunahin natin ang Panginoon. Tayo at ang kanyang katuwiran, tayo po mga kapatid, lahat ng pangangailangan natin, ibibigayan sa atin ng Diyos. Sabi nga, kung hindi pa dinidinig ng Diyos ang panalangin natin, maaring sabi ng Diyos, maghintay ka lamang. Pag hindi binigay ng Diyos, maaring sabi niya, no, hindi yan kalooban ko sa'yo. Pag binigay na, ibig sabihin, yes, kalooban niya ng Diyos. Kaya huwag tayong magdamdam kung wala pa ang kasagutan ng ating mga panalangin. Huwag tayong magmadali kahit sa pag-aasawa, mga kapatid. Marami na po ako mga kapatiran. Totoo ito mga kapatid. Nagmamadali, pero hindi pala yun ang kalooban ng Diyos. Kaya maghintay, sabi nga, di baling di tayo makapangasawa, basta sa langit ang punta natin. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, Jesus. Pangako yan ng Panginoon. Pwede yung pakiano sa screen yung Joshua chapter 1 verse 7 to 9. Wala po yan sa akin. Joshua 1, 7 to 9. "Only be thou strong and very courageous, that thou mayest observe to do according to all the law which Moses my servant commanded thee. Turn not from it to the right hand or to the left, that thou mayest prosper whithersoever thou goest." Hanggang 9 po. "This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Have not I commanded thee? Be strong and of a good courage. Be not afraid, neither be thou dismayed. For the Lord thy God is with thee, whithersoever thou goest." Palakpakan natin ang Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Pangako yan ng Diyos. Kaya ang pananampalataya natin, samahan natin ng gawa. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Lagi, mga kapatid. Huwag tayong sabi nga latoy-latoy ba yun? Huwag tayong yung sabi pupunta lang sa church,
Tapos bukas, iba na naman yung faith natin. Mga kapatid, kailangan nananatili ang pananampalataya natin sa Panginoon at lakipan natin ng gawa. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Praise God. Mga kapatid, kung kulang ang inyong pananampalataya sa oras na ito, as Apostle prayed, Lord, increase our faith. Ano mang hinaharap nyo ng mga suliranin sa buhay nyo, manampalataya kayo sa Diyos dahil alam niya ng Panginoon. Ang Diyos na tumawag sa atin ay Diyos na buhay. Ang Diyos na tumawag sa atin ay Diyos na makapangyarihan. Siya ang nakapagbibigay ng himala sa atin, mga kapatid. Hallelujah, Jesus. Buksan nyo lang ang inyong mga puso sa Panginoon ngayon upang ang ating pananampalataya ay dagdagan ng ating Panginoon. Whatsoever thing na inas nyo sa Diyos, manampalataya kayo dahil ito ay pagkakaloob niya sa inyo. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Maraming